Si Leon ay isang kawawang lalaki sa paglalaro na aksidenteng nasawi at nagising sa isang dating game kung saan babae ang namamahala sa mundo. Gayunpaman, nagbago ang lahat nang gamitin niya ang kanyang kasanayan sa paglalaro upang maging isang overpowered knight para marais niya ang lahat ng mga babae at makasesyon ang lahat. Nagsimula ang lahat sa ating lalaki na naglalaro ng dating sim game kung saan babae ang nangingibabaw. At kahit na kinasusuklaman niya ito, kinailangan pa rin niya itong tapusin dahil bina-blackmail siya ng kanyang kapatid na babae para laruin ito. Pagkatapos ng 3 araw ng walang katapusang paglalaro, sa wakas ay natapos niya ang laro. At nang lumabas siya para bumili ng pagkain, nahulog siya mula sa hagdan at nasawi. Gayunpaman, sa halip na pumunta sa Pearly Gates, siya ay naisekay sa laro bilang ikatlong anak ng isang baron na ang madrasta ay mas masahol pa sa basura dahil ang mga lalaki ay mga pangalawang mamamayan sa loob ng laro. 10 taon matapos makaligtas sa basurang laro, biglang ipinaalam sa kanya ng kanyang masamang madrasta na nakahanap na ito ng mapapangasawa niya. Malinaw na tumutol si Leon dahil ang tinatawag na bride ay isang extra-large human girl na 7 beses nang ikinasal at tinapos ang dating asawa niya nang maupuan niya ang kanilang mga mukha. Ikinatuwiran ni Leon na gusto nitong pumasok sa Magic Academy at makahanap ng mapapangasawa. Ngunit sinabi ng babae na kung hindi niya pakakasalan ang pangit na asukal de mama, kailangan niyang sumali sa militar at sana ay masawi sa labanan. Pagkatapos ay binigyan niya ito ng isang mayabang na ngiti, na nagpaliwanag kung aling opsyon ang mas gusto niya, at lalong ikinagalit ni Leon. Matapos umalis ang babaeng walang delikadesa, sinabi ni Leon sa kanyang ama na kailangan niya ang kanyang tulong upang makaahon sa kanyang mahirap na sitwasyon. Kinabukasan, sumakay si Leon sa isang ship upang hanapin ang maalamat na ship na binili niya para sa bida habang naglalaro. Pagdating niya sa lokasyon, tinangay siya ng buhawi at kumbinsido siyang masasawi siya. Gayunpaman, nailigtas siya ng kapangyarihan ng plot armor at natagpuan pa niya ang lokasyon ng ship. Pagpasok niya sa loob, nakasalubong niya ang isang robot na nagbabantay sa ship, na itinuring siyang isang nanghihimasok at sinubukang tapusin siya. Ngunit hindi babalik si Leon nang walang dala. Matapos bugbugin, kinuha ni Leon ang kanyang espada, na natatanggol sa kung anong dahilan, at inilunsad ito sa mukha ng bot, na naging sanhi ng short circuit nito. Pagkatapos ay pumasok siya sa control room at inilagay ang kanyang kamay sa panel habang hindi niya pinansin ang mismong Jarvis ng ship, sinabihan siyang umalis. Halos agad-agad, kinilala siya nito bilang commander nito, at nagpa siya si Leon na pangalanan itong Luxion. Gayunpaman, ang kanyang pakikipaglaban sa bot ay nag-iwan sa kanya ng malubhang panloob na pinsala. At habang nagsisimula siyang mawalan ng malay, umaasa si Leon na siya ay isisilang muli sa isang mundo na may mga elf na kasama. Pagkalipas ng 3 buwan, hindi pa rin nakakauwi si Leon, at sinabi ng kanyang madraste na siya ay tumakas or nasawi na sa isang kanal sa kung saan. Tumanggi ang ama ni Leon na maniwala na nasawi na ang kanyang anak. At nang sandaling iyon, narinig nila ang isang ship na papalapit sa estate. Dahil sa kanilang kuryosidad, nagtakbuhan silang lahat palabas at nagulat nang makita si Leon na nagmamaneho ng isang nawawalang relikya na puno ng kayamanan na halos iiwan ni Nami ang Straw Hat Crew para sumama sa kanya. Galit na galit ang kanyang madrasta, ngunit ngumiti si Leon ng masama sa kanya dahil mas mayaman na siya ngayon kaysa kay Elon Musk at hindi na nito makokontrol ang buhay niya. Bukod sa ginto na walang gold digger ang makakatapos maghukay, natuklasan din niya ang isang walang nakatirang lumulutang na isla, nilinis ang isang hindi pa nagagalugad na piitan. Kaya, binigyan siya ng isang baron, na nangangahulugang kailangan niyang maghanap ng isang mataas na ranggong asawa tulad ng kanyang madrasta sa akademya. Ngunit ang gusto lang gawin ng ating lalaki ay mabawi ang kanyang pwesto bilang pangunahing karakter sa background. Kaya, ikinalungkot niya ang kanyang masamang kapalaran. Gayunpaman, nag-enroll siya sa akademya gamit ang kanyang pera at hindi nagulat nang makitang tumutugma ito sa akademya mula sa laro na kanyang nilalaro. At muling bumalik ng lubusan ang kanyang pagkamuhi para sa mundong iyon, lalo na nang makita niya ang prinsipe at ang kanyang grupo ng gwapong lalaki na dumarating na parang sila ang may-ari ng lugar. Naroon din ang bida ng laro, si Angelica. At mula sa naalala ni Leon, kinasusuklaman niya ang bida dahil ninakaw niya ang prinsipe gamit lamang ang kanyang ngiti at mabait na puso. Gayunpaman, napagdesisyonan na niya na iiwasan niya ang buong barkada na iyon dahil ayaw niya itong makaapekto sa kanyang sarili.
Habang papunta siya sa kanyang dorm, nagkataong nasaksihan niya ang unang laro sa pagitan ng prinsipe at ng bida. Ngunit mabilis niyang napagtanto na may mali dahil ang babaeng gumaganap bilang bida ay naiiba. Tila pamilyar din siya sa kanya, ngunit hindi niya matandaan kung saan niya ito nakita noon. Pagkalipas ng ilang araw, nakaupo si Leon sa hardin kasama ang kanyang mga kaibigang talunan na sina Daniel at Raymond habang ang tatlo ay naghihinagpis sa kanilang kawalan ng kakayahang mag-tea party. Pagkatapos lang, narinig nila ang ilang mga babae na nagtilian at lumingon upang makita silang nagtipon sa paligid ng prinsipe, si Julius. Tila, nag-host siya ng tea party, at lahat ay gustong imbitahan. Ngunit ang tanging taong interesado si Julius na imbitahan ay si Marie, ang bagong bida ng laro. Nang mapagtanto ito ni Angelica, nagalit siya at binalaan si Julius na huwag tanggalin ang kanyang reputasyon para sa isang walang kwentang babae. Sinabi sa kanya ni Julius na ang pagiging fiancé niya ay hindi nagbibigay sa kanya ng karapatang makialam sa kanyang mga gawain, kaya humingi siya ng tawad, ngunit hindi siya pinansin ng lalaki. Sa halip, humarap siya kay Marie at halos nagmakaawa na pumunta sa kanyang tea party, na nag-udyok kay Jelk, ang kanyang kanang kamay, naasarin siya. Wala talagang pakialam si Julius dahil nasa kanyang simpleng panahon siya at mas lalong natuwa nang tanggapin ni Marie ang kanyang imbitasyon. Habang pinapanood ni Leon ang eksena, hindi niya maiwasang magtaka kung bakit nagbabago ang takbo ng kwento. Kalaunan sa klase, nag-isip si Leon habang nagtuturo ang guro tungkol sa mga tea party at tinawag siya ng lalaki. Gayunpaman, nang mapagtanto niya na hindi interesado si Leon sa buong kaguluhan ng team party, hiniling niya sa kanya na pumunta sa unahan. Sa pagtatapos ng klase, naging mahilig na si Leon sa tea party at sinimulan niyang tawagin ang kanyang guro bilang master. Nakatitig lang sa kanya sina Daniel at Raymond, iniisip kung nahuli ba siya sa katawan. Ngunit hindi man lang napansin ni Leon. Pagkalipas ng ilang araw, siya ang nag-host ng kanyang unang tea party. At sa kasamaang palad, ang anak na babae ng Baron, na kanyang inimbitahan, ay nagdala sa kanya ng mga pangit na babae. Ang pinakamasamang bahagi ay hindi man lang siya pumasok sa tea room, kaya si Leon ang naiwan upang mag-alaga sa kanyang mga walang galang na kaibigan. Pagkatapos nilang kainin ang lahat ng inihanda niya, umalis sila upang dumalo sa tea party na in-host ni Brad, isa pa sa mga kaibigan ni Julius. Nang ahas pa ang mga pangit na babae na sabihin na dapat ay bumili pa ng merienda si Leon, at nagalit ang lalaki. Gayunpaman, alang-alang sa kanyang master, nagpasya siyang tanggapin ito. Bigla, nakarinig siya ng mga boses sa pasilyo. At nang mag-imbestiga sila ni Lucian, natagpuan nila si Olivia, ang tunay na bida, na binubuli. Ayaw makialam ni Leon, ngunit ang pagkakita kung gaano kaawa-awa ang hitsura nito ang nagtulak sa kanya na imbitahan siya sa kanyang tea party. At hindi tulad ng tatlong walang utang na loob na babaeng inalagaan niya kanina, si Olivia ay mabait, mas mabuting panauhin, at pinahahalagahan niya ang lahat ng inihain niya. Ang panunood sa kanya ay nagpaunawa kay Leon kung bakit nahulog ang loob sa kanya ng prinsipe at ng kanyang mga kaibigan. Kaya, humingi siya ng paumanhin sa kanyang isipan dahil sa pagngungutya niya habang naglalaro. Pagkatapos ay tinanong niya kung bakit siya pinagalitan ng ibang mga babae at ipinaliwanag ni Olivia na ito ay dahil isa siyang ordinaryong tao at isang estudyante ng scholarship. Sinabi rin niya na hindi niya maintindihan ang mga hindi sinasabing patakaran ng akademya at nang magsimula siyang umiyak ay nataranta siya. Mabilis niya itong pinakalma at sinabi sa kanya na may kilala siyang makakatulong na baguhin ang kanyang kapalaran at si Olivia ay nagliwanag na parang puno ng Pasko. Ang taong ikinwento niya sa kanya ay ang kanyang nakatatandang kapatid na si Gina. At kahit nagalit sila sa isa't isa, handa siyang tulungan si Olivia. Sinabihan niya itong ipakilala ang sarili sa pinakasikat na babae sa klase niya at magdala ng mga merienda mula sa isa sa mga mamahaling tindahan. Nanginag si Olivia matapos marinig ito dahil siya ang ambasador para sa Broke Girls Association, ngunit sinabihan ni Gina si Leon na bayaran ang mga merienda. Agad siyang tumutol, ngunit ginawa pa rin niya, at naibigay ni Olivia ang mga merienda kay Angelica. Pagkatapos ay tinanong niya si Angelica kung maaari siyang manatili sa akademya, at inamin ni Angelica na hindi siya kasali sa pambubuli. Sa katunayan, kinasusuklaman niya ang madalas na pag-uugali ng mga estudyante sa akademya,
ngunit naniniwala siyang mas maganda si Olivia kaysa sa mapagpanggap na si Marie na ginawang laruan si Julius na kanyang lalaki. Dahil sa kuryosidad, tinanong ni Angelica si Olivia kung sino ang nagpayo sa kanya na lapitan siya, at sinabi sa kanya ni Olivia na si Leon iyon. Humanga si Angelica at lalo pa nang simulan ni Olivia na purihin si Leon. Gayunpaman, umaasa siyang hindi susubukan ng mga tao na samantalahin ang kanyang kakayahan. Kinabukasan, pumunta ang mga estudyante sa mga piitan para sa kanilang klase sa paggalugad, ngunit mabilis na napansin ni Leon na handa silang gamitin ni Julius at Olivia bilang mga kalasag sa karne. Hindi naman talaga siya naabala dahil lahat ay may mga haters. At nang malapit na silang umalis, isang kaguluhan ang sumiklab. Ito ay sa pagitan ni Julius at Angelica. At gaya ng nahulaan mo, ito ay dahil kay Marie. Sa huli, sinigawan ni Julius si Angelica na umatras at sinabihan siya ng kanyang mga kaibigan na tumigil na sa pag-arte na parang isang desperadong babae, na nag-iwan kay Angelica na lubos na napahiya. Kalaunan, habang nag-aani ng mga kristal sina Leon at Olivia, inambush sila ng mga halimaw, ngunit madaling nilabanan sila ni Leon. Sa kasamaang palad, nakagat siya ng isang mabalahibong halimaw na nagtangkang umatake kay Olivia, ngunit nagawa pa rin niya itong maalis. Sa sumunod na sandali, dumating si Julius at ang kanyang mga kaibigan at nagsimulang mag-aura farming upang pahangin si Marie, na ikinagalit ni Leon. Pagkatapos ng labanan, napansin ni Marie na nasugatan si Julius. Kaya, gumamit siya ng healing magic sa kanya. Ngunit sinenyasan niya ito na huwag sabihin kahit kanino. Nang sumugod ang kawawang si Angelica para tingnan siya, naging walang galang si Julius sa kanya at naglakad palayo, hawak ang kamay ni Marie, dahilan para magchismis ang ibang mga estudyante na si Angelica ay iniwan sa publiko. Tungkol naman kay Leon, pinagaling siya ni Olivia. Ngunit hindi niya maiwasang magtaka kung ano ang laro ni Marie dahil alam niyang hindi ito bahagi ng plano. Nang sumunod na linggo, itinapon ng ilang babae ang bag at mga libro ni Marie sa incinerator, ngunit sinisi ni Julius si Angelica para dito. Naglabas din siya ng verbal restraining order laban sa kanya at mas lalong nalungkot ang babae kaysa dati. Samantala, nasa kwarto si Leon kasama ang kanyang mga kaibigan at pinag-uusapan kung paano sila malamang na mapapangasawa ng mga mayayamang taong hindi sila tatrituhan ng mas malala pa sa basura. Gayunpaman, agad na nalipat ang usapan kay Marie at sa pambubuli na kinakaharap niya mula sa mga tagasunod ni Angelica. Nang banggitin ni Daniel at Raymond na galit si Julius kay Angelica dahil dito, naalala ni Leon na nangyari rin ito sa laro. Gayunpaman, iba ang takbo ng panahon, na lalong nakakumbinsi sa kanya na si Marie ay isang tusong babae. Kaya nang makita niya si Olivia sa library kalaunan, hiniling niya rito na sabihin sa kanya ang tungkol kay Marie. Inakala ni Olivia na nagtatanong ito dahil may gusto siya sa babae, at ang mukha ni Leon ay agad na napalitan ng pagkasuklam habang ipinahayag niya kung gaano niya kinasusuklaman ang vertically challenging na babae. Mabilis na humingi ng tawad si Olivia, sinabing minsan lang niya nakausap si Marie, ngunit naging walang galang ang babae. Sinabi niya kay Olivia na kinasusuklaman niya ang mga babaeng katulad niya, na nag-iwan kay Olivia na nalulungkot. Inulit ni Leon ang pahayag sa kanyang ulo dahil ang parirala ay tila napakasama, ngunit bago pa niya ito maintindihan, nakarinig sila ng isang tunog sa kung saan sa tahimik na library. Sinundan ito ng isang babae na bumubulong sa kanyang kasama na nasa library sila, ngunit sinabi ng kanyang kasama na hindi mahalaga. Bilang isang mausisa at abalang tao, agad na nag-imbestiga si Leon, hindi pinansin si Olivia, na itinuro na malapit na niyang pakialaman ang privacy ng mga tao. Gayunpaman, labis siyang nagulat nang makitang sina Marie at Brad ang magkasintahan. Kalaunan, habang palabas si Marie ng library, ngumiti siya ng matagumpay at sinabi sa sarili na masyado siyang nagsasaya dahil, tulad ng hinala ni Leon, minamanipula ng babae si Julius at ang kanyang kaibigan. Ang kanyang masayang sandali ay naantala ni Julius at Jelp, ngunit isa siyang propesyonal na aktres, kaya hindi niya ipinagkaila ang kanyang sarili nang lumingon siya upang kausapin sila. Sinabi sa kanya ng prinsipe na kukuha sila ng personal na katulong para sa kanya dahil ayaw nilang malungkot siya. Sa panlabas, nagpapasalamat si Marie, ngunit sa loob ay natutuwa siya na inaalagaan siya ng mabuti ng mga madaling mapaniwalang tagapagmana. Habang sinusundan niya sila,
sinabi niya sa sarili na mag-e-enjoy siya sa lahat ng benepisyo ng pagiging nasa isang ODM game, na nilinaw na kasama rin siya sa mga naisekay. Habang natutulog si Leon, biglang pumasok si Gina sa kanyang kwarto at tinanong kung kilala niya si Marie. Itinuro ni Leon na ang babae ang trending topic ng akademya at binalaan siya ni Gina na huwag makialam dito. Sinabihan din niya itong iwasan sina Angelica at Julius dahil ang pagsama sa masamang panig ng magiging hari ay maaaring magdulot ng pagkawala ng kanyang kinabukasan. Tiniyak sa kanya ni Leon na hindi siya ganoon kawalang isip, ngunit nagtiwala si Gina sa kanyang mga salita tulad ng pagtitiwala ng mga tagahanga ngayon kay Gigi Akatami na panatilihing buhay ang kanyang mga karakter. Pagkaalis niya, huminahon si Leon at lumapit si Luxian upang sabihin sa kanya ang kanyang natutunan tungkol kina Angelica at Marie. Pagkalipas ng ilang araw, nagdaos ang akademya ng isang salo-salo kung saan umaasa si Leon at ang kanyang mga kaibigan na makakakuha sila ng puntos kasama ang ilang maharlikang babae. Sa kasamaang palad, pinahiya sila ng mga babae at binugbog sila ng kanilang mga katulong dahil sa pangangahas pa nilang lumapit sa kanila. Bago pa sila makabawi, natagpuan ni Olivia si Leon at sinabihan siyang may emergency. Ang emergency ay si Angelica, na isa na namang nakikipagtalo kay Julius tungkol kay Marie. Sinabi niya sa kanya na si Marie ay may kinalaman sa buong grupo ng kanyang mga kaibigan, ngunit walang pakialam ang prinsipe ng Corona. Sa katunayan, alam na niya, at walang hiyang inamin ng kanyang mga kaibigan na mahal din nila si Marie. Ngunit sinabi ni Julius na siya ang pinakamamahal niya. Nang marinig ang kanyang deklarasyon, napagtanto ni Angelica na plano ni Julius na patuloy na makita si Marie kahit ano pa ang kanilang engagement. At kinumpirma ito ng prinsipe, na sinasabing si Marie ay hindi mapapalitan. Natulala ang iba pang mga babae sa kanyang deklarasyon, sana ay sinabi niya iyon tungkol sa kanila, ngunit lalo lamang nitong pinalala ang galit ni Angelica. Kaya, inalis niya ang kanyang guwantes at inihagis ito kay Marie, hinamon siya sa isang tunggalian. Inaasahan na ito ni Leon dahil nangyari rin ang parehong bagay sa laro. At tulad ng sa laro, nagboluntaryo sina Julius at ang kanyang mga kaibigan na maging kampyon ni Marie. Naiwan si Angelica na naghahanap ng kampyon dahil walang gustong makipaglaban kina Julius at sa kanyang mga kaibigan sa mga halatang dahilan. Alam ni Leon na mapapahamak si Angelica matapos matalo sa tunggalian. At sa kabila ng kanyang pagnanais na mamuhay sa dilim, humakbang siya at nagboluntaryong maging kampyon ni Angelica. Pagkatapos ay humarap siya sa grupo ni Julius at sinabi sa kanila na ang kanilang tunggalian ay susunod sa mga normal na patakaran. Nanatiling neutral ang mukha ni Marie, ngunit naunawaan ito ni Leon dahil tinulungan siya ni Luxian na kumpirmahin na siya ay muling nagkatawang tao tulad niya, kaya sisirain niya ang mga plano nito. Tinanong niya si Angelica kung ano ang mga hinihiling nito, at sinabi nito na gusto niyang lumayo si Marie kay Julius kung mananalo ito. Sinabi sa kanya ni Julius na ang mga hinihiling nito ay nagpapahiwatig ng kawalan ng pag-asa, ngunit si Leon, nang hindi gaanong magalang, ay sinabihan siyang tumahimik at tanungin kung ano ang mga hinihiling ni Marie. Nagpakita ng kaawa-awang kilos ang dalaga at tulad ng inaasahan ni Leon, pinaliit niya ang sinabi ng tunay na bida sa eksenang iyon, hiniling kay Angelica na maging mas mabait sa kanya. Pagkatapos ay nagpasya si Leon na ang tunggalian ay gaganapin sa arena ng paaralan, ngunit itinuro ni Chris na mas nalalamangan si Leon. Tiniyak sa kanya ni Leon na hindi siya matatalo, ngunit ikinatuwiran ni Greg na sinusubukan lamang niyang magpanggap na matapang para makakuha ng atensyon. Ang pahayag na iyon ang nagudyok kay Leon na makipagpalitan ng ilang salita kay Greg, na nag-iwan sa hambog na lalaki na nakaramdam ng insulto. Bago pa lumala ang sitwasyon, sumabad si Brad at sinubukang kumbensihin si Leon na maghanap ng 4 na iba pang kasamahan sa koponan, ngunit tumanggi ang lalaki. Kinabukasan, ang kwarto ni Leon ay nilagyan ng graffiti at ipinakita sa kanya ni Luxian na pinilit ng mga estudyante sina Daniel at Raymond na gawin ito. Bukod doon, ang mga estudyante ay naglalagay ng taya laban kay Leon, ngunit wala siyang pakialam at nagpa siya pang ang tumaya sa kanyang sarili. Di nagtagal pagkatapos noon, kinausap niya si Angelica at hiniling nito na isuko ang tunggalian, ngunit tumanggi siya, sinasabing ito na lamang ang kanyang pagkakataon na tuluyang umalis sa akademya. Akala ni Angelica ay baliw siya, ngunit walang pakialam si Leon at tiniyak sa kanya na hindi siya matatalo.
Sa araw ng tunggalian, pumasok si Leon sa arena matapos magbihis at humanga nang makitang nakasuot si Julius at ang kanyang mga kaibigan ng mga dekalidad na baluti. Nang simulan silang hiyawan ng mga estudyante, ngunit minamaliit si Leon, tinalikuran sila ng makapal na balat na lalaki at hiniling kay Luxion na ipasok ang kanyang amore. Nang lumapag ito, lahat ay humagalpak ng tawa, ngunit ngumiti lamang si Leon nang may pagmamalaki kay Julius. Hindi maintindihan ni Olivia kung bakit tumatawa ang lahat. Kaya, ipinaliwanag ni Angelica na ang robot ni Leon ay isang nawawalang bagay. Ang teknolohiyang ginamit sa paggawa nito ay matagal nang nawala, at ang mga mas bagong robot ay dinisenyo ng may bilis bilang kanilang pamantayan. Sa madaling salita, ang robot ni Leon ay isang piraso ng basura na mabubuwal sa unang round, kaya hindi niya maintindihan kung bakit niya ito ginagamit. Kalaunan, nakapasok si Leon sa cockpit ng kanyang robot, at pagkatapos itong i-activate, nakita niya na ang kanyang unang kalaban ay si Brad. Gayunpaman, dahil sa kanyang kaalaman sa laro, alam niya ang mga istatistika ng robot ni Brad at nangakong maghihiganti dahil sa dami ng gulo na ginawa sa kanya ni Brad habang naglalaro siya. Hindi nagtagal ay nagsimulang magyabang si Brad, ngunit mas mabilis siyang pinatigil ni Leon kaysa sa pagtanggi sa iyo ng iyong crush, at ikinagalit iyon ng lalaki. Pagkatapos ay itinuro ni Luxion na si Brad ay may mga armas na parang drone sa kanyang likod at tinanong si Leon kung dapat ba siyang maghanda ng kontrahakbang. Sinabihan siya ni Leon na huwag nang mag-abala at hiniling na lang sa kanya na gamitin ang kanyang armas, para lamang malaman na ito ay isang pala. Ipinaliwanag ni Luxion na pinalitan nila ang armas noong naguhukay sila sa kanyang isla noong isang araw. Nagreklamo si Leon tungkol sa kawalan ng kakayahan ni Luxion, ngunit dahil wala talaga siyang magagawa, nagpasya siyang magparaya na lang sa pala. Sa puntong ito, pinagtatawanan na naman siya ng mga estudyante, at inakusahan ni Brad si Leon ng pagtatangkang kutsain siya, ngunit tiniyak sa kanya ni Leon na hindi siya ganoon kahalaga. Di nagtagal, nagsimula ang tunggalian, at unang umatake si Brad, sinusubukang patunayan na mayroon siyang mas mahusay na robot. Gayunpaman, nawalan siya ng malay ni Leon sa loob ng wala pang 30 segundo, dahilan para tumahimik ang arena na parang sementeryo. Nagulat din si Leon sa kinalabasan, kaya tinanong niya si Luxion kung naghiganti ba siya kay Brad sa pagtawag doon na mas luma. Hindi tumugon ang AI at naaga ang atensyon ni Leon ng kanyang master na siyang tanging pumalakpak para sa kanya. Naguguluhan pa rin ang lahat at sa halip na subukang alamin kung ano ang nangyari, nagsimulang tumawa si Angelica. Sinabi niya kay Olivia na si Leon ay isang baliw na tao, ngunit ipinagtanggol siya ni Olivia. Sa kabilang banda, napagpasyahan ni Julius at ng kanyang mga kaibigan na si Leon ay naging lubos na kumpiyansa dahil alam niyang matibay ang kanyang robot, ngunit naniniwala si Greg na wala itong laban sa kanya. Nang tumuntong siya sa ring, sumumpa siyang pababagsakin niya si Leon at ang kanyang robot. May nakitang ilang bahagi si Luxion sa robot ni Greg, na nagpapakita na ang lalaki ay sumabak sa ilang laban. Sinabi ni Leon na ito ay dahil ang lalaki ay isang mainitan ang ulong talunan, at pinatunayan ito ni Greg sa pamamagitan ng pagsisimula ng isang berbal na away kay Leon. Siyempre, sumagot si Leon, na ikinagalit ni Greg, kaya agad siyang umatake nang magbigay ng senadorios ang referee. Madaling ipinagtanggol ni Leon ang sarili gamit ang kanyang pala, at nang magsawa na siya doon, binasbasan niya si Greg ng kanyang chest cannon. Pagkatapos nito, sinimulan niya itong hampasin sa lahat ng direksyon hanggang sa bumagsak ito sa lupa. Gayunpaman, hindi pa siya tapos sa kanya at pinunit ang braso at binti ng kanyang robot habang pinag-uusapan siya ng mahina. Ang kanyang mga salita ay nagdagdag ng karagdagang patong ng kahihiyan kay Greg. Kaya, lumabas siya sa kanyang robot at sinubukang tapusin ang laban gamit ang isang sirang piraso ng kanyang robot. Ngunit si Leon ay di nagpatinag, kaya patuloy niyang kinutya si Greg, tinawag itong isang kaawa-awang mahina at sinabing ang lalaki ay walang kamalayan sa sarili. Ikinatuwiran ni Greg na mali si Leon. Ngunit hindi pa tapos si Leon sa kanya, at ang mga bagay na sinabi niya ay sumire sa pagpapahalaga sa sarili ni Greg. Ang kanyang kaawa-awang pagtatangka na lumaban ay nag-iwan sa lahat ng awa para sa kanya, at kahit si Olivia ay itinuro na si Leon ay sumobra na. Di nagtagal, si Chris na ang makipagtunggali kay Leon, at nangako siyang hindi niya minamaliit si Leon tulad ng ginawa ng kanyang mga kaibigan. Nagpasalamat si Leon sa kanya at tiniyak sa kanya na ibabalik niya ang respeto.
Naalala na si Chris ay isang dalubhasa sa espada, agad na nagsimula ang tunggalian, sumugod si Chris upang umatake, ngunit naglagay si Leon ng distansya sa pagitan nila at ginamit ang kanyang mga drone. Nagreklamo si Chris na marumi ang laban ni Leon, ngunit itinuro ni Leon na ang pagpapaputok ay hindi labag sa mga patakaran. Galit na galit, sinubukan ni Chris na tapusin si Leon gamit ang isang klasikong one-attack move, ngunit nasalo at madaling nabali ni Leon ang kanyang espada. Dahil dito, napaluhod si Chris sa pagkatalo at nagsimulang magtanong kung paano siya natalo gayong mas nagsikap siya kaysa sa iba. Iminungkahi ni Leon na umiyak siya kay Marie upang maawa ito sa kanya, at agad siyang tinawag ni Lucian na isang basura dahil sa pagsasabi nito. Wala talagang pakialam si Leon, ngunit inamin niyang nalungkot siya sa pagsasabi nito. Sa kasamaang palad, nagawa na ang pinsala, at ang bilang ng kanyang hate club ay tumataas bawat segundo. Hindi makapaniwala si Jelk na nanalo si Leon sa lahat ng tatlong laban, at bilang kanang kamay ni Julius, naramdaman niyang tungkulin niyang protektahan ang kanyang karangalan anuman ang mangyari. Kaya't hinikayat niya si Gina sa kanyang mga pakana at pinadayan niya sina Angelica at Olivia para masira nito ang robot ni Leon. Nang matagpuan ng mga babae si Leon kalaunan, sinabi nila sa kanya na ipinadala sila ni Gina dahil nag-aalala ito sa kanya at agad na na-record ni Leon na may ginagawa ang mga babae. Pagkaalis ni na Angelica at Olivia, nagpakita si Lucian at ipinaalam kay Leon na naglagay si Gina ng mga magic bomb sa likod ng kanyang robot. Kinumpirma niya na si Jelk ang nagtulak sa kanya, ngunit hindi nag-alala si Leon dahil ang kanyang robot ay hindi katulad ng mga bagong modelo. Ilang minuto ang lumipas, tumayo siya sa harap ni Jelk sa ring, at ang lalaki ay naglakas loob na kumilos ng marangal. Sumabay si Leon at nang magsimula ang tunggalian, nagpaputok si Jelk ng smoke bomb at lumipad sa ere kung saan siya nanatili habang inaatake si Leon. Gayunpaman, nang mawala ang usok, nagulat siya nang makitang walang pinsala si Leon. Kaya, nagpasya siyang i-activate ang mga bombang pinlano ni Gina para sa kanya. Gayunpaman, nakatakas si Leon ng walang galos at lumipad palapit para sa tunggalian. Nang matamaan niya si Jelk, umatras ang lalaki at tinanong si Leon kung bakit determinado siyang labanan si Julius, kahit alam niyang mawawala ang kanyang katayuan sa lipunan. Sumagot si Leon na iyon ang gusto niya at sinabing handa siyang gawin ang lahat para makamit ito, tulad ng ginawa ni Jelk. Sa hindi malamang dahilan, inakala ni Jelk na gusto ni Leon na tapusin si Julius, kaya sumumpa siya na pagbabayaran niya ang pamilya ni Leon. Dito, tinanong ni Leon kung bakit niya siya pinagbabantaan at sinabing gusto niyang marinig ang nararamdaman ni Julius tungkol sa pagbabanta ng kanyang kasamahan sa kanyang mga mamamayan. Ikinatuwiran ni Jelk na hindi siya paniniwalaan ni Julius, kaya pinatugtog ni Leon si Lucian ng isang recording ng pahayag ni Jelk, at nanlamig ang lalaki. Pagkatapos ay tinawag ni Leon si Jelk na duwag, na labis niyang ikinagalit kaya't walang ingat niyang sinunggaban si Leon at natamba. Nagalit si Gina nang makita niya ito. Habang si Marie ay malapit nang masira ang kanyang pagkatao hanggang sa tinawag siya ni Julius. Nangako siyang mananalo siya sa tunggalian at kinailangan ni Marie na magpanggap na naniniwala ito sa kanya dahil iyon lang ang magagawa niya. Pagkarating ni Julius sa ring, naghiyawan ang lahat para sa kanya at sinabi niya kay Leon na nirerespeto niya kung gaano siya kalakas lumaban. Kinilala ni Leon na si Julius ang may pinakamalakas na robot sa kanyang grupo ng mga kaibigan. Ngunit tiniyak sa kanya ni Lucian na hindi ito sapat na malakas para pabagsakin sila. Kaya nang mag-away sila ni Julius, madali nilang ipinagtanggol ang kanilang sarili, hindi pinansin ang mga pangungutya mula sa mga estudyante na nagsabi kay Leon na matalo na lang. Sa isang punto, sinimulan niyang pagsabihan si Julius at sinabi pa nga na ang pagkatalo ni Julius ay magbibigay daan sa kanyang mga kaibigan na mas mapalapit sa kanyang minamahal na si Marie. Pagkatapos ay tinanong niya si Julius kung sa tingin niya ay patas siya kay Angelica, na mas mahal siya kaysa sa kanyang sarili. Ikinatwiran ni Julius na ang nararamdaman ni Angelica para sa kanya ay hindi pag-ibig at si Marie lamang ang taong tunay na nagmamahal sa kanya. Pagkatapos sabihin ito, sinugod niya muli si Leon, ngunit ipinagtanggol ng lalaki ang sarili at sinabi kay Julius na isa siyang talunan na hindi nakakakita na niloloko siya ni Marie. Dahil dito, sinabihan siya ni Julius na itigil ang pagsermon sa kanya at sinabing pinagsasalitaan lang siya dahil mayroon siyang matibay na robot.
Hindi man lang ito itinanggi ni Leon at tinanong si Julius kung ano ang pakiramdam na mapahiya ng isang taong mas mababa sa kanya sa lahat ng paraan. Galit na galit, sinubukan siyang saktan muli ni Julius, ngunit ipinagtanggol ni Leon ang sarili at sinabihan ang kanyang kamahalan na magalit. Sinabi ni Julius kanina na ayaw niyang ipanganak sa Maharlika, kaya binanggit ito ni Leon at sinabing si Julius ay walang iba kundi isang mapagkunwari. Gamit ang kanyang sarili bilang halimbawa, sinabi niya kay Julius na hindi pa siya dumaan sa kahihiyan at hindi niya kailanman malalaman kung ano ang pakiramdam na maging bahagi ng pinakamababang antas ng komunidad. Gayunpaman, wala nang pakialam si Julius at sumumpa na ang tunggalian ay matatapos lamang pagkatapos masawi ang isa sa kanila dahil mas gugustuhin pa niyang masawi kaysa mahiwalay kay Marie. Dahil sa deklarasyon, napagtanto ni Angelica kung gaano siya kawalang halaga kay Julius, at nagsimula siyang umiyak. Nang makita ito, nagsalita si Olivia at sinabi sa prinsipe na kahit hindi niya mahal si Angelica, hindi ibig sabihin na hindi totoo ang nararamdaman ni Angelica para sa kanya. Umalangaw ang boses niya sa buong arena. At habang humanga si Leon sa katapangan nito, nagalit naman si Marina nakikialam ito sa kanyang mga plano, kahit na ninakaw niya ang kanyang lugar. Sa kabilang banda, ikinatuwiran ng prinsipeng ganap na na-brainwash ang utak na si Olivia ay kasing delusyonada rin ni Angelica. Kumbinsido siya na ang tanging taong tunay na nagmamahal sa kanya ay si Marie, kaya sinabihan niya si Angelica na lumayo sa kanya hanggat maaari. Sa puntong ito, kumbinsido si Leon na kailangan ni Julius ng isang mabilis na matauhan, kaya pinabilis niya ang kanyang mga kalokohan, sinasadyang inisin si Julius. Matagumpay din niyang nenas ang buong estudyante, ngunit wala siyang pakialam dahil umaasa siyang ang kanyang mga salita ay magpapabalik sa kanyang katinoan. Spoiler alert, hindi nangyari. Kaya nang sumugod si Julius sa kanya, inalis niya ang armas nito, mahigpit na hinawakan ang mga braso, at tinanong kung ano ang gagawin niya kung matanggal sa kanya ang kanyang titulo. Sumagot si Julius na wala siyang pakialam dahil papayagan siya nitong mahalin si Marie ng malaya. At doon napagtanto ni Leon na hindi na maliligtas ang lalaki. Kaya hiniling niya kay Lucian na pasabugan si Julius kapag nakumpirma na niya na makakaligtas ang lalaki sa pag-atake. Nagulat ang lahat nang makitang natalo si Julius at isinumpa si Leon nang lumabas siya sa kanyang robot upang makipag-usap kay Angelica. Pinasalamatan niya ito sa pagtulong sa kanya sa bagay na ito, at pagkatapos niyang umalis, nagpahayag ng pag-aalala si Olivia na si Leon na ngayon ang numero 1 kaaway ng publiko. Tiniyak sa kanya ni Leon na wala siyang pakialam, pagkatapos ay isiniwalat na inaasahan niya ang negatibong reaksyon at aalis na siya sa akademya, na ikinagulat niya. Kinabukasan, binisita ni Angelica si Julius at habang nag-uusap sila, tinanong kung bakit hindi niya ito kayang mahalin pabalik. Sinabi ni Julius na ito ay dahil hindi niya kilala ang tunay niyang sarili, at inamin niya na kahit walang galang ang mga kilos niya sa kanya at sa pamilya nito, hindi niya babawiin ang kanyang desisyon. Lubos na nasaran ng loob si Angelica matapos makinig sa kanya, ngunit hinanggad niya ang pinakamabuti para sa kanya at iniwan siyang mag-isa. Samantala, si Leon ay nasa isang pagpupulong kasama ang kanyang ama at ang kanyang kanang kamay. Ginampanan niya ang papel ng isang makabayang mamamayan, na inaangkin na tinanggap niya ang tunggalian dahil nakikita niyang naliligaw ni Marie ang premyo. Nagmakaawa rin siya sa ama ni Angelica na tulungan siyang siguraduhing hindi parurusahan ang kanyang pamilya dahil sa kanyang pagkakamali, at binawi niya ang kanyang pagiging kabalyero at titulo upang patunayan ang kanyang katapatan. Bilang isang duke, nangako ang ama ni Angelica kay Leon at hiniling sa kanya na iuwi ang kanyang anak na babae para sa bakasyon, sa paniniwalang ang isang bagong kapaligiran ay makakatulong sa kanyang soang puso. Sa biyahe, sinisi ni Angelica ang kanyang sarili sa pagsira sa buhay ni Leon para sa isang lalaking hindi man lang nagmamalasakit sa kanya. Tiniyak sa kanya ni Olivia na ang nangyari kay Leon ay hindi niya kasalanan. Ngunit patuloy na sinisisi ni Angelica ang kanyang sarili. Nagkataong narinig sila ni Leon at nang iminungkahi ni Lucian na kausapin niya sila, tumanggi siya dahil alam niyang hindi niya kayang aliwin ang mga babae. Ilang sandali bago sila makarating sa ari-arian ng kanyang pamilya, sumigaw ang kanyang madrasta sa kanyang mga magulang, sinasabing pinalaki nila ang isang walang kwentang anak. Hindi man lang siya may pagtanggol ng kanyang ama at muntik na siyang kagatin ng kanyang asawa nang pumasok si Angelica.
Walang ideya ang babae kung sino siya at walang galang siyang kinausap hanggang sa ipinakilala ni Angelica ang sarili bilang anak ng duke ng Redgraves. Agad siyang umayos ng tayo at humingi ng paumanhin, dahilan para mapaiyak si Leon sa tuwa dahil ito ang unang pagkakataon sa buhay niya na nakita niya ang babaeng natakot. Humingi ng tawad si Angelica kay Leon dahil kinailangang lumaki kasama ang isang masamang babae ngunit walang pakialam ang binata. Kalaunan, dinala niya ang mga babae sa kanyang isla at hinayaan silang gamitin ang mainit na bukal na ginawa niya roon. Pagkatapos nilang maligo, sumama siya sa kanila, at habang nag-uusap sila, inamin ni Angelica na sana ay makaganti siya kina Julius at Marie. Sinabi sa kanya ni Leo na kaya niya at sinabing ang pinakamahusay na paraan ng paghihiganti ay ang maging masaya. Hindi inaasahan iyon ni Angelica, ngunit ipinaliwanag ni Leo na ang pagsisikap na pasayahin ang ibang tao ay isang pag-aaksaya lamang ng oras. May katuturan ang mga sinabi niya, kaya nangako si Olivia kay Angelica na tutulungan niya itong gumaling. Ang makita silang magkakasama ay nagpaawa kay Leon para sa mapang-ipang si Marie, na sa sandaling iyon ay natuklasan na ang kanyang harem ng mayayamang lalaki ay nawalan na ng mana. Hindi man lang ito nabahala ng mga lalaki at nagsimulang mag-usap tungkol sa kung paano nila kailangang maghiganti kay Leon, at kung paano sila makikipagsapalaran upang mahanap din nila ang mga nawawalang gamit at kumita ng pera para masuportahan ang kanilang mga sarili. Pakiramdam ni Marie ay gumuho ang kanyang mundo, at nang magsimula siyang umiyak, inakala ng mga talunan na lalaki na luha iyon ng kagalakan. Kinabukasan, ipinaalam kay Leo na bibigyan siya ng formal na titulo bilang pagkilala sa kanyang mga pagsisikap na ituwid ang dating prinsipe ng korona. Hindi makapaniwala si Leon sa kanyang swerte, ngunit hindi rin niya matatanggihan ang titulo, kaya humarap siya sa hari at reyna pagkalipas ng ilang araw. At nang magsimula muli ang bagong semestre, bumalik siya sa akademya dahil binawi ng kanyang bagong titulo ang kanyang pagpapatalsik. Pagkatapos ay ipinaalam sa kanya ni Lucian na ang grupo ni Julius ay naging mga adventurer at lahat ay nagsasaya maliban kay Marie. Ang huling bahaging iyon ay labis na nagpasaya kay Leon, ngunit mabilis niyang tinakpan ang kanyang kagalakan nang dumating sina Angelica at Olivia upang hanapin siya at hinayla siya. Maya-maya, sinimulan ng mga estudyante ang pagpaplano ng kanilang pagdiriwang sa paaralan, at hinikayat ni Leon ang kanyang mga kaibigan na magtayo ng isang kafe. Gayunpaman, nagtayo sina Julius at ang kanyang mga kaibigan ng isa sa tabi, at lubos na natigilan si Olivia nang makita niya kung gaano kalaki ang singil ng mga poging lalaki para sa tsaa at mga matatamis. Itinuro niya na mahal ito, ngunit ipinaalala ni Leon sa kanya na hindi siya ang kanilang target audience at sinabihan siyang huwag na lang pansinin ang kafe. Ito ang nagudyok kay Julius na sabihin na handa na silang harapin si Leon at hindi na muling matatalo sa kanya. Habang naglalakad siya palayo, sinundan siya ni Leon. At nang tanungin siya ni Julius, sinabi niyang tinitingnan lang niya ang kanyang kafe. Laking gulat niya, ang lugar ay parang isang host club, at ang bawat lalaki ay nakadamit pa bilang host. Ang reaksyon ni Leon ay nagpaisip sa kanila na natatakot siya, ngunit sinabi niya sa kanila na sila ay isang grupo lamang ng mga magagarbong talunan. Muling tumingin sa paligid, itinuro ni Olivia ang pagkakatulad sa pagitan ng kafe at isang bar, at doon ipinaalam ni Marie ang kanyang presensya. Sinabi niya na bilang mga dating tagapagmana, dapat ay may class ang mga lalaki, ngunit sinabi sa kanya ni Leon na ginagamit lamang niya ang kanilang kasikatan para sa kanyang kalamangan. Hindi ito itinanggi ng babae at tinanong kung makikialam ba siya muli sa kanyang mga plano. Bilang tugon, sinimulan siyang kutsain ni Leon dahil ang kafe ay tinatawag na Cafe Princess at kumbinsido siyang sapat na ang kanyang ilusyon para tawagin ang kanyang sarili na isang prinsesa. Ikinatuwiran ni Marie na isa siyang prinsesa sa puso at pinalaki ng kanyang mga lalaki ang kanyang ego sa pagsasabing siya ay at palaging magiging isang prinsesa para sa kanila. Pagkatapos ay ipinangako niya kay Leo na walang bibisita sa kanyang kafe sa panahon ng pista, kaya dapat siyang maghanda upang maglingkod sa kanila dahil gagamitin nila ito bilang kanilang silid pahingahan. Kinabukasan, nagsimula ang pista, at habang si Olivia ay nasa labas na sinusubukang makakuha ng mga customer, may ilang mga babae na nangutya sa kanya. Sinabi ng isa na ang pagkagusto sa kanya ni Leon ay nagpaalala sa kanya na hindi siya naiiba sa isang daga sa eskinita, ngunit binalaan siya ng kanyang kaibigan na maging maingat sa kanyang mga salita.
Ipinaalala niya sa kanya na gusto rin ni Angelica si Olivia at maliban kung gusto niyang masira ang kanyang pamilya, mas mabuting iwanan na lang niya si Olivia. Pagkatapos nilang maglakad palayo, nalungkot si Olivia, ngunit isang babae na nagngangalang Carla ang lumapit sa kanya at gamaan ang kanyang pakiramdam. Kalaunan, ipinaalam kay Angelica na kailangan ang kanyang presensya, at laking gulat niya nang matuklasan niyang ang Reyna, si Mylene, ang nangangailangan sa kanya. Habang naglalakad sila, sinabi sa kanya ng Reyna na pupunta siya para makita si Leon dahil sa nangyari noong duelo at humingi ng tawad kay Angelica para sa kanyang anak. Sinabihan siya ni Angelica na huwag gawin iyon at sinabing kung may dapat humingi ng tawad, dapat siya iyon dahil ang hamon niya ang dahilan kung bakit nawala ang titulo ni Julius. Hindi sumang-ayon si Mylene, at sinabing kasalanan ng kanyang anak ang pagiging isang talunan. Samantala, pinanood ni na Olivia at Leon ang Cafe Princess habang ang kanilang cafe ay nag-host ng isang cricket orchestra. Bigla, dumating ang isang babae na nagngangalang Stephanie kasama ang kanyang mga katulong at sinabi kay Leon na gusto niya ng mesa. Ilang minuto ang lumipas, dumating sina Mylene at Angelica sa cafe at nasaksihan si Stephanie na kumikilos na parang isang please na masamang babae. Inaangkin niyang maligamgam ang tiyan niya at inihagis ito sa mukha ni Leon. Nang yumuko ito para pulutin ang mga basag na piraso ng tasa, tinapakan niya ang ulo nito at humingi ng refund, ngunit tumanggi si Leon. Ikinainis niya ang tugon nito, kaya lalo niya itong ininsulto. Hindi nagtagal ay umabot sa limitasyon si Angelica, kaya lumapit siya kay Stephanie at hinawakan ito sa damit, tinatanong kung namamana ba ang kawalan ng magandang asal nito. Hiniling din niya sa kanya na umalis, ngunit tumawa si Stephanie at kinutya siya, sinasabing wala siyang iba kundi mga tira-tirang pagkain ng prinsipe. Nang hindi tumahimik si Stephanie, hiniling ni Olivia na umalis. Ngunit pagkatapos ay hinarap siya ni Stephanie at ipinaalala niya sa kanya na isa siyang kaso ng kawanggawa at sinabing itinuturing lamang siya ni Angelica bilang isang alagang hayop. Ang kanyang mga salita ay nagpaiba sa pagtingin ni Olivia kay Angelica. Gayunpaman, ikinainis lang ito ni Leon. At nang sinabihan niya si Stephanie na tumahimik, sinampal siya ng isa sa kanyang mga katulong. Nang makita ito, nagpa siya si Mylene na makialam, ngunit si Stephanie, na walang ideya kung sino siya, ay nagsimulang magsalita sa kanya ng walang galang. Sinubukan ni Angelica na balaan siya, ngunit naramdaman niya ang pagbabago sa aura ni Leon at napagtanto niyang malapit ng abusuhin ng binata ang kanyang kapangyarihan. Sinubukan niya itong kumbansihin na kumalma, ngunit masyado na itong nahuhumaling at sinimulang bugbugin ang mga alipin ni Stephanie. Nang tanungin ni Stephanie kung ano ang nagbibigay sa kanya ng karapatang saktan ang kanyang mga alipin, masayang isiniwalat niya ang pagkakakilanlan ni Mylene bilang Reyna, at natigilan ito. Ngunit hindi siya tumigil doon at nangako kay Stephanie na ang kanyang kabastusan ang dahilan ng lahat ng nangyari sa kanyang pamilya. Sinubukan ni Mylene na pakalmayan siya, ngunit labis na nagsasaya si Leon at patuloy na binubugbog ang mga lalaki hanggang sa tinawag ni Angelica ang kanyang master upang balaan siya. Pagkatapos umalis ang lalaki upang maghanda ng tsaa, humingi ng tawad si Leon kay Mylene, ngunit itinuro ni Angelica sa Reyna na ang binata ay talagang nanggugulo sa kanya. Kalaunan, taos-puso siyang humingi ng tawad at ipinaliwanag ni Mylene na pumunta siya rito upang makita siya dahil ang kanyang mga aksyon noong duelo ay kaduda-duda. Hindi lang iyon, kundi nagdulot din ito sa kanya ng maraming kaaway sa korte, na lubhang nakapipinsala sa kanyang kinabukasan. Ngunit tiniyak sa kanya ni Leon na ang pagkakaroon ng ilang mga haters ay hindi nakakasakit sa sinuman. Dahil dito, iniwan ng Reyna ang usapan at mahiyaing nagtanong kung matutulungan niya itong lumikha ng mga alaala dahil nagmula ito sa isang kalapit na kaharian at hindi pa nakadalo sa isang pagdiriwang ng paaralan noon. Bilang tugon sa kanyang kahilingan, biglang hiniling ni Leon kay Mylene na pakasalan siya, na ikinagulat ng lahat sa silid sa kanyang katapangan. Sa sumunod na sandali, may bumato sa kanya sa ulo, at nang lumingon siya, nakita niya ang isang galit na si Julius na nagbanta sa kanya na layuan ang kanyang ina. Nang tumanggi si Leon, sinuntok siya ni Julius sa basurahan at dinala ang kanyang ina bago lumabas ang walang hiyang talunan. Nang ligtas na silang nasa kanyang kafe, binalaan niya ang kanyang ina na layuan si Leon. Ngunit mas interesado ang babae na makipag-usap kay Marie. Hiniling niya kay Julius na dalhin siya rito, ngunit tumanggi ito, sinabing medyo masungit ang kanyang saloobin.
Lalong ikinagalit ni Mylene ang pahayag na iyon, kaya't hinampes niya ang mesa at itinuro na ang mga presyo ng kanilang kafe ay walang katotohanan. Tinanong din niya kung bakit kasama pa rin niya si Marie nang matalo ito sa tunggalian at sinabi ni Julius na tinutulungan lamang niya ang kanyang mga kaibigan. Sinabihan siya ng kanyang ina na huwag siyang bigyan ng anumang mga talunan na dahilan at sinabing hindi siya aalis nang hindi nakikita si Marie. Samantala, pabalik sa kafe ni Leon, pumasok si Carla at pagkatapos ipakilala ni Olivia kay Leon, lumuhod si Carla habang hinihiling kay Leon na iligtas ang kanyang pamilya. Kalaunan, pagkatapos bumalik ni Leon sa kanyang silid, tinanong ni Lucian kung sigurado ba siyang tatanggapin niya ang kahilingan ni Carla. Sinabi ni Leon na hindi niya maintindihan kung bakit hindi dahil mayroon silang ilang araw na pahinga pagkatapos ng pista. Itinuro ng orb na walang mapapala si Leon sa pagtulong kay Carla, at sinabi ni Leon na ginagawa lang niya ito para sa plot. Ayaw din niyang mawalan ng tiwala si Olivia dahil kinuha na nito ang responsibilidad bilang tagapamagitan. Kinabukasan, nakita ni na Olivia at Angelica ang poster para sa karera ng airbike na magaganap sa huling araw ng festival. Isa si Jelk sa mga racer at ang pinakapaboritong manalo, kahit na first year pa lang siya. Nagulat si Olivia na hindi nagpalista si Leon, at ipinaalala sa kanya ni Angelica na mas gugustuhin pa ng lalaki na tumaya kaysa makipagkarera. Natawa sila rito, at sinabi ni Olivia na umaasa siyang hindi magiging sugarol si Leon. Habang naglalakad sila palayo, hindi nila napansin sina Marie at Kyle sa harap ng karamihan. Sinabi ni Marie na sabik na siyang makitang manalo si Jelk sa karera dahil malaki ang maitutulong sa kanila ng premyong pera. Iminungkahi ni Kyle na tumaya siya tulad ng iba, ngunit sinabi ni Marie sa kanya na kinasusuklaman niya ang pagsusugal. Sa kanyang nakaraang buhay, ang kanyang dating kasintahan ay isang nahumaling sa sugal at nag-iwan ito sa kanila ng utang, kaya determinado siyang kumita ng pera sa pamamagitan ng mas maaasahang paraan. Sa araw ng karera, nakaupo si Leon sa isang booth kasama ang kanyang pera at si Lucian, na tiniyak sa kanya na ang mga taong kanilang tinayaan ay tiyak na mananalo. Habang tumatawa siya na parang isang masamang kontrabida, dumating sina Olivia at Angelica, at pinayuhan siya ni Angelica na magsanay ng pagpapakumbaba. Sinabi ni Leo na ang pagpapakumbaba ay hindi magdadala sa kanya saan man, na nag-udyok kay Olivia na sabihin na balang araw ay mawawala ang kanyang kita. Siyempre, hindi siya pinaniwalaan ni Leon at mas lalong tumawa nang tumawid sa finish line ang mga tinayaan niya. Sa susunod na round, nanguna si Jelk, ngunit nagsimulang magsama-sama ang kanyang mga kalaban, at ikinagalit ito ni Leon dahil tumaya rin siya kay Jelk. Naisip ni Angelica na ang mga umaatake kay Jelk ay mga tagasunod ni Clarice, at sa sandaling iyon, inatake muli si Jelk. Gayunpaman, mahusay niya silang iniwasan at nauna sa finish line, na nakakuha ng papuri ng lahat. Nang makarating siya sa kanyang istasyon ay saka lamang nila napagtanto na nasaktan siya at hindi na makakalaban. Kalaunan sa kanyang silid, ikinalungkot ni Marie ang pagkawala ng kanyang premyong pera. At habang sinusubukan ni Angelica na alamin kung sino ang maaaring pumalit sa kanya, pumasok si Clarice kasama ang kanyang mga katulong at isang lalaking nagngangalang Dan. Hindi man lang siya nakiramay kay Jelk at sinabi sa kanya na ang mga pag-atake ay simula pa lamang ng kanyang walang katapusang pagdurusa sa kanyang mga kamay dahil pinutol niya ang kanilang pakikipagtipan. Naalala ni Leo na isa siyang modelong estudyante sa laro, ngunit ngayon ay mukhang delinkwent siya sa pagsasanay at tila natutuwa siya rito. Nang tawagin niya itong malupit, pinagalitan siya ni Olivia dahil sa pagsuporta sa karahasan at umatras siya. Sinubukan ni Angelica na kumbansihin si Clarice na itigil ang kanyang paghihiganti kay Jelk, ngunit ikinagalit lang ito niya. Nang sabihin niya kay Jelk na hindi niya ito patatawarin, nangako siyang gugugulin ang natitirang bahagi ng kanyang buhay sa pagbabayad sala para sa kanyang kasalanan. Gayunpaman, nagbabala siya na hindi niya ito patatawarin kung ililipat niya ang kanyang tingin kay Marie. Dahil dito, humarap si Clarice kay Marie at sinubukan ng babae na magpanggap na inosenteng dalaga ngunit sinigawan lamang siya. Habang pinapanood sila ni Leon, bigla siyang nakaramdam ng déjà vu dahil umaarte si Marie na parang nakababatang kapatid niya mula sa kanyang dating buhay. Matapos umalis ni Clarice at ng kanyang mga kasama, iginiit ni Marie na si Leon ang pumalit kay Jelk, at tinanong ng lalaki kung baliw ba siya. Tiniyak ni Marie sa kanya na hindi siya ganoon at isiniwalat na mapapahamak si Angelica kung hindi siya makakakuha ng kapalit ni Jelk.
Nasa executive committee siya, at ang hindi pagkuha ng kapalit sa unang taon ay maaaring lalong makasira sa kanyang reputasyon. Sinabihan ni Angelica si Leon na huwag mag-alala tungkol dito, ngunit hindi maganda ang pakiramdam ni Leon dahil alam niyang mapapahamak siya dahil sa kanya, kaya pumayag siya. Gayunpaman, nilinaw niya na may utang na loob si Jelk sa kanya para sa pabor at sinabi ng lalaki na wala siyang pakialam. Di nagtagal, naghanda si Leon para sa karera at habang kinakausap niya si Luxian, nilapitan siya ni Dan. Sinabi niya kay Leon na balak niyang manalo sa huling karera at tinanong ni Leon kung pinagbantaan siya ni Clarice. Ipinaliwanag ni Dan na tunay niyang mahal si Clarice at kinasusuklaman na kahit ginawa nito ang lahat para kay Jelk, iniwan siya nito sa pamamagitan ng sulat. Sumang-ayon si Leon na isang tunay na basura si Jelk para gawin iyon at ipinahayag ang kanyang suporta sa pagpapabugbog sa kanya. Pagkatapos makaalis ni Dan, ipinaalam ni Luxian kay Leon na binago niya ang kanyang motorbike, at sinabi ng lalaki na oras na para manalo siya dahil malaki ang itinaya niyang pera sa kanyang sarili. Sa sandaling magsimula ang karera, karamihan sa mga racer ay sinubukang atakihin si Leon dahil malaki ang natalo nila matapos tumaya laban sa kanya sa tunggalian. Tinawag silang lahat ni Leon na mga matapang na talunan at pagkatapos ay nagmanyobra ng paraan para makatakas sa kanilang patibong, ngunit hindi nito napigilan ang mga manunood na kutsain siya. Naawa sina Olivia at Angelica sa kanya, ngunit dumating si Stephanie at sinabing karapat-dapat si Leon sa lahat ng galit na natanggap niya. Pagkatapos ay sinubukan niyang atakihin si Angelica, kaya nagmadali si Olivia upang ipagtanggol ang kanyang kaibigan at sinabihan si Stephanie na umatras. Dahil doon, sinimulang insultuhan muli ni Stephanie si Olivia at sabihin sa kanya kung gaano kinamumuhian ni Angelica ang mga taong katulad niya. Dahil hindi natiis ni Olivia ang kanyang masasakit na salita, tumakbo palayo, at doon na nawalan ng pasensya si Angelica. Walang pag-aalinlangan niyang inatake si Stephanie at kinailangang hilahin palayo sa kanya nang tumindi ang pambubugbog. Samantala, nagpa siya si Leon na tapusin na ang lahat sa track at i-activate ang booster habang dinadagdagan ni Luxian ang kanyang motorbike. Sa kasamaang palad, pagkatapos niyang makatawid sa finish line, nag-malfunction ang kanyang motorbike at sumabog, ngunit nasalo siya ni Dan bago pa man siya mahulog at masawi. Kalaunan, kinuha ni Leon ang premyong pera at ang kanyang kinita upang ipagmalaki sa kwarto ni Jelk, at tinanong ni Jelk kung paano niya gustong bayaran ito. Nakakagulat na hiniling ni Leon na makipagkita kay Clarice at humingi ng tawad sa kanyang nagawa. Galit na galit si Clarice kaya sinampal siya nito at tinanong kung bakit hindi niya ito kayang mahalin, at inamin ni Jelk na hindi niya alam kung bakit. Nagalit si Dan sa kanyang tugon, ngunit sinabi sa kanya ni Clarice na hindi sulit ang abala ni Jelk. Pagkaalis ni Jelk, nagpasalamat sina Dan at Clarice kay Leon para sa kanyang tulong, at ipinaalam sa kanya ni Clarice ang nangyari sa pagitan nina Stephanie, Angelica, at Olivia. Pagkatapos ay hinanap sila ni Leon at malungkot na tinanong ni Olivia kung sa tingin niya ay maaari itong maging tunay na kaibigan ni Angelica. Inamin ni Leon na magiging mahirap ito dahil sa kung sino sila, pagkatapos ay sinimulang suruan si Angelica. Agad siyang ipinagtanggol ni Olivia, kaya sinabi ni Leon na tiyak na malalampasan ng kanilang pagkakaibigan ang bagyo. Matapos marinig ito, sinabi ni Olivia na kakausapin niya si Angelica. Ngunit bago pa niya magawa iyon, nang gabing iyon, lumapit si Carla upang makipag-usap sa kanya. Sinabi niya na gusto niyang makialam si Olivia sa bagay na ito. At nang subukang tumanggi ni Olivia, biglang sumulpat si Stephanie at sinabing wala siyang pagpipilian. Nagbanta rin siya na sasaktan sina Angelica at Leon kung hindi makikipagtulungan si Olivia. Ikinatuwiran ni Olivia na hindi basta-basta babaliwalain ni na Leon at Angelica ang kanyang mga banta, ngunit sinabihan siya ni Stephanie na lumabas at hawakan ang ilang damo dahil pinaglalaroan lamang siya ni na Leon at Angelica. Ang pahayag na iyon ay sumire sa diwa ng pakikipaglaban ni Olivia, kaya't naupo na lang siya roon habang lalo siyang minamaliit ni Stephanie. Kinabukasan, habang nag-iimpake si Leon para sa paglalakbay patungo sa isla ni Carla upang labanan ang mga pirata, at ginugulo sila, ipinahayag ni Luxian ang kanyang pagtutol. Tinanong niya kung bakit hindi humingi ng tulong si Carla sa prinsipe, at sinabi ni Leon na tinanggap niya ang trabaho para sa ibang dahilan. Tila, bukod sa pagkuha ng isang harem, kailangan ng bida na makakuha ng tatlong bagay upang gisingin ang kanyang mga kapangyarihan bilang isang saint.
Ang una ay ang banal na pulseres na nakatago sa piitan ng palasyo. Ang pangalawa, ang banal na kwintas na hawak ng mga pirata, at ang pangatlo ay ang banal na tungkod na itinatago sa templo ng kaharian. Sa laro, ang engkwentro sa mga pirata ay hindi nangyari hanggang 2 taon matapos magkita sina Olivia at ang mga tagapagmana. At si Stephanie ang nag-ayos ng lahat gamit si Carla dahil labis siyang naiinggit kay Olivia. Gayunpaman, ang kaganapan ay inilipat dahil sa lahat ng nangyari. At sa halip na hilingin kay Olivia na labanan ang mga pirata, tiniyak ni Stephanie na si Leon ang sisisihin. Iminungkahi ni Lucian na si Olivia ang humawak sa quest na ito tulad ng ginawa niya sa laro, ngunit tumanggi si Leon, sinasabing hindi pa siya handa para sa lifestyle ng bayani. Nang marinig ito, itinuro ni Lucian na ang mga kilos ni Leon ang dahilan kung bakit siya naging isa sa mga minamahal ni Olivia, ngunit hindi ito pinaniwalaan ng binata dahil isa itong mandurumog. Kalaunan ng araw na iyon, ilang sandali matapos dumating sina Leon at Lucian sa daungan kung saan nakaistasyon ang kanyang kasama sa ship, dumating si Carla kasama si Olivia. Napansin ni Leon na mukhang malungkot ito, ngunit bago pa man siya makapagsalita, isiniwalat ni Carla na kasama rin nila sina Greg at Brad. Siyempre, hindi natuwa si Leon na makita ang mga talunang lalaki, at hindi niya itinago ang katotohanan ito habang lumilipad sila papunta sa isla ni Carla. Humingi ng tawad si Carla sa hindi niya pagsasabi sa kanya sa tamang oras, at ipinaliwanag ni Brad na tinanggap niya ang trabaho dahil nagsisilbi si Carla kay Stephanie, ang kanyang dating kasintahan. Sumama si Greg dahil ayaw niyang mag-isa dahil pinauwi na ang iba pa nilang kaibigan. Samantala, pabalik sa akademya, pumunta si Angelica sa kwarto ni Olivia, umaasang maayos ang mga bagay-bagay, ngunit nadatnan niya ang pinto na may mga graffiti. Habang kumakatok siya, dumating si Stephanie kasama ang kanyang mga tagasunod, sinusubukang manggulo. Nang sabihin sa kanya ni Angelica na umalis na, lumapit ang babae at isiniwalat na pinapunta niya si Olivia para labanan ang mga Sky Pirate. Ang reaksyon ni Angelica ay hinawakan si Stephanie sa kwelyo at pagkatapos ay tinitigan ang kanyang mga alipores ng tangkain nilang makialam. Hiniling ni Stephanie na bitawan siya, ngunit hinigpitan ni Angelica ang kanyang hawak at sinabihan siyang tuturuan niya ito ng leksyon sa paghabol kay Olivia. Gayunpaman, kailangang maghintay ang leksyon dahil kailangan niyang makarating sa kanyang mga kaibigan bago pa sila masaktan. Pagbalik sa ship, naglaro sina Greg at Brad ng card game laban kay Leon, ngunit natalo sila dahil ang lalaki ay isang propesyonal na manloloko. Pagkatapos ay tinanong ni Greg si Brad kung anong uri ng tao si Stephanie, at inamin niya na ilang beses pa lamang niya itong nakausap. Ang kanilang pakikipagtipan ay naging politikal dahil ang kanyang pamilya ay inatasan na ipagtanggol ang hangganan at ang kanya naman ay inatasan na mag-secure ng diplomatic na ugnayan sa mga kaaway ng kaharian. Dahil sa kanila, hindi na kailangang mag-alala ang mga nasa hangganan tungkol sa Black Knight. Naalala ni Leo na ang Black Knight ang pinakamalakas na tao sa kalapit na lugar na pinaglabanan ng Thanos. Ngunit bukod doon, hindi niya gusto ang lalaki dahil ilang beses na nitong pinawalang bisa ang karakter nito habang naglalaro. Pagbalik sa usapan, tinanong ni Greg kung paano kinansela ni Brad ang kanyang pakikipagtipan kay Stephanie, at inamin ni Brad na nagkaroon ng malaking away. Nakaka-relate si Greg doon dahil ilang beses pa lang niya nakilala ang kanyang dating kasintahan. Nagsimulang maawa si Leon sa kanila, ngunit hindi iyon nagtagal nang ipaalam sa kanya ni Lucian na may paparating na 2 ship na pirata. Pagkatapos ay ipinaalam niya sa 2 talunan, nagalit sa kanilang walang kaalam-alam na tugon, at sinabihan silang manatili sa ship habang tinatanggap niya ang kanilang mga bisita. Samantala, sa ship ng mga pirata, ipinaalam sa kanila ng kanilang commander na hindi dapat saktan si Carla. Inakala niyang magiging madali lang ang laban, ngunit dumating si Leon at tinuruan silang huwag maliitin ang isang nasa hustong gulang na Gen Z. Parehong nagulat sina Greg at Brad sa husay ni Leon at napagtanto na minamaliit nila siya ng husto noong duelo. Nang matapos na talunin ni Leon ang mga pirata na nakasuot ng baluti, inutusan ng kanilang commander ang mga ship na umatras, ngunit nagpakawala si Leon ng mga kanyon sa kanila. Tinamaan ng mga missile ang kanilang target kahit na nakataas na ang mga magic barrier, kaya agad na inutusan ng commander ang kanyang mga tauhan na itaas ang puting bandila. Kalaunan,
Habang itinatali ni Brad ang mga pirata, nakatayo si Greg at nakatitig sa kanya dahil sa wakas ay naisip niya na siya at ang kanyang mga kaibigan ay hindi pa talaga handa para sa totoong buhay at sa mga paghihirap nito. Tungkol naman kay Leon, tinanong ni Lucian kung bakit hindi na lang niya tinapos ang mga pirata, at sumagot siya na hindi naman siya ganoon kasama, kahit na kinikilala niya na maaaring bumalik ang kanyang desisyon para kagatin siya. Sa loob ng ship, sinubukang tawagan ni Carla ang kanyang pamilya para isumbong sila sa kanyang kasinungalingan, ngunit hindi niya magawa, kaya nagpa siya siyang isumbong si Olivia. Pagkalipas ng ilang oras, nakarating sila sa kanyang isla, at agad na dinakip ang mga lalaki habang tinutukan ng baril. Nang dumating ang ama ni Carla at nakilala si Brad ay saka lamang nila sila itinigil sa pagtrato sa kanila na parang mga mananakop. Nang tanungin ng lalaki kung bakit sila pumunta, sumagot si Leon na humingi ng tulong si Carla, ngunit iginiit ng babae na hindi naman. Sinubukan niyang pilipitin ang kwento para magmukhang si Olivia ang may pakana ng lahat, ngunit ipinagtanggol ni Leon si Olivia. Sinubukan ng ama ni Carla na humingi ng tawad para sa kanyang anak, ngunit sinabi ni Leon sa kanya na hindi sapat ang paghingi ng tawad, dahil isinugal nila ang kanilang buhay sa pangakong kabayaran. Dahil dito, humarap ang lalaki sa kanyang anak at humingi ng paliwanag. Kaya, lumuhad siya at umiyak. Kalaunan, pagkatapos umalis sa isla, itinuro ni Leon kung gaano kadaling magsinungaling si Carla kay Stephanie nang magsinungaling ito sa kanya na sinabi sa kanya ng mga pirata ang lahat. Pinuri siya ni Lucian, sinabing magiging isang perpektong masamang pulis siya, ngunit pagkatapos ay ipinaalala sa kanya na kailangan pa rin niyang makausap si Olivia. Pagkatapos ay pumunta si Leon sa kanyang silid, ngunit kahit ang kanyang mga biro ay hindi nakapagpagaan ng kanyang kalooban. Nang abutin siya nito, hinampas ng babae ang kamay nito at tinanong kung may dahilan ba sa likod ng pagiging mabait nito sa kanya. Hindi makasagot ng maayos si Leon, kaya sinimulan niyang ikumpara ang sarili kay Angelica, sinasabing hindi siya kailanman magiging katulad nito. Tumulo ang luha sa kanyang mukha habang nagsasalita. Ngunit ang tunay na ikinalungkot ni Leon ay nang sabihin nito sa kanya na isa lamang siyang alagang hayop para sa kanya at kay Angelica. Kalaunan, habang nasa kubyerta si Leon kasama si Lucian at pinag-uusapan ang nangyari kay Olivia, lumabas si Brad upang magsanay sa pakikipaglaban sa espada. Nang sumunod na linggo, matapos batiin ni na Daniel at Raymond ang isang nalulumbay na Leon sa kanyang pag-upgrade ng rango, nagsimula silang mag-usap tungkol sa nalalapit na school trip. Bigla, sinabi ni Deirdre sa kanya na gusto niya ang kanyang espiritu, ngunit ang paraan ng kanyang pagkilos ay nagpaisip sa kanya na tinitingnan siya ng babae na parang isang alagang hayop na maaari niyang paamuin. Di nagtagal pagkatapos nilang bumalik sa ship, dumating ang ship ni Leon at pinaputukan ang dalawa sa mga ship ng kaaway. Pagkatapos ay isinuot niya ang kanyang robot at umalis upang turuan ng leksyon si Gilat. Labis ang galit ng lalaki na natatalo siya, ngunit pagkatapos ay humakbang ang Black Knight at bumalik ang lahat ng pag-asa ni Gilat. Sa labas, nakikipaglaban si Leon sa maliliit na kalaban upang ang mga estudyante ay ligtas na may likas kasama ang isang kapareha. Bago pa sila matapos, dumating ang Black Knight at inatake si Leon. Nagulat si Gertrude at ang mga estudyante sa kanyang paglitaw. At dahil walang ideya si Olivia kung sino siya, binigyan siya ni Angelica ng isang exposition dump. Tila, noong nakaraang digmaan, ang Black Knight lamang ang nagtagumpay sa lahat ng mga kabalyero ng kaharian. Nang marinig ito, nag-alala si Olivia na si Leon ay mapapahamak. Ngunit tiniyak sa kanya ni Angelica na magiging maayos siya. Tama siya ngunit nahihirapan si Leon laban sa Black Knight dahil ang lalaki ay napakahusay. Nang mapagtanto ni Leon na ang kanyang mga armas ay walang silbi, itinago niya ang mga ito at nagpas siyang gamitin ang kanyang mga kamao. Sa eksaktong sandaling iyon, sinubukan ng isang rando na gumanap na bayani, ngunit mabilis siyang naalis ni Leon at ibinalik ang kanyang atensyon sa Black Knight. Sa kasamaang palad, inatake siya at nawala ang 30% ng kanyang baluti, ngunit mabilis siyang tumugon at itinulak ang kabalyero pabalik. Pagkatapos ay tinanong ni Lucian kung dapat ba niyang gamitin ang ship upang tapusin ang kabalyero, at tumanggi si Leon. Sinabi niya na ang mga kanya ng ship ay masyadong malakas, at ayaw niyang madamay ang kasawian ng sinuman. Habang nagbabanggaan silang muli, sinubukan ni Leon ang kanyang makakaya upang malampasan ang Black Knight, ngunit hindi siya binigyan ng lalaki ng anumang pagkakataon. Kaya,
Tinanong niya kung bakit pa rin siya nakikipaglaban sa kanyang katandaan. Sumagot ang Black Knight na tungkulin niyang ipaglaban ang kanyang bansa, at nang banggitin niya na ang pagtupad sa tungkulin ang kahulugan ng mabuhay, sumang-ayon si Leon. Gayunpaman, dahil sa lahat ng nangyari kamakailan, hindi siya pumayag. Pagkatapos ay kumilos siya upang salakayin ang kabalyero, ngunit ginamit ng Black Knight ang refleksyon ng kanyang espada upang bulagin siya sandali at pagkatapos ay tinusok ang kanyang baluti. Mabuti na lang at hindi nasaktan si Leon, at nang lumabas siya sa kanyang robot, inakala ng kabalyero na natalo na siya sa labanan, ngunit nagulat lamang siya nang hawakan siya ng robot at ayaw bumitaw, kahit nawala na ang piloto nito sa loob nito. Si Leon, na nagbukas ng robot ng kabalyero, ay nagsabi sa kanya na ang kanyang pagkakamali ay minamaliit siya, at habang nakatutok ang kanyang baril sa kanyang ulo, hiniling niya sa kanya na sumuko. Nang makitang natalo na ang kanyang trump card, nagpakawala si Gilat ng isang mahiwagang apoy, na ipinaliwanag ni Hertrud na mas nakahihigit kaysa sa kanyang mahika sa pagtitipon ng halimaw. Habang papalapit ang mga halimaw, lahat ay nagsimulang bamulong ng kanilang mga huling panalangin, at sinabi ng Black Knight kay Leon na lahat sila ay sabay-sabay na babagsak. Tiniyak sa kanya ni Leon na agad siyang magpapas siya, pagkatapos ay inutusan si Luxion na harapin ang kanilang problema sa halimaw. Agad na inactivate ni Luxion ang control center sa loob ng partner, at sa isang kisap mata, nagpakawala ang ship ng laser rain sa mga halimaw, na nag-iwan sa lahat ng pagkamangha. Tungkol naman sa Black Knight, hiniling niya kay Leon na tapusin ang kanyang buhay, ngunit sinabi ni Leon na gusto niyang mabuhay ito sa kahihiyan na nawala sa kanya sa mga taong hindi pa gaanong maunlad. Sinabi rin niya na kukunin niya ang kanyang espada at habang lalo niya itong iniinsulto, lalo pang tumitindi ang galit ng matanda. Kalaunan, habang inilipad sila ng partner papunta sa kabisera, nagmakaawa si Gilat kay Leon para sa awa. Tiniyak sa kanya ni Leon na mabubuhay siya, ngunit dahil isa siyang maliit na basura, kinutya niya si Gilat at sinabi sa kanya na kukunin nila ang kanilang mga natitirang ship at armas. Ang mga hindi nakapakipakinabang ay itatapon. Sinubukan ni Gilat na kumbensihin si Leon na makipagnegosasyon sa kanilang mga kasamahan, ngunit ang binata ay sabik na sa kanyang tagumpay at sinabi sa kanya na hindi siya kailanman gagawa ng isang bagay na hindi niya kayang gawin. Kalaunan, bumaba siya upang tingnan ang kanyang robot at tinanong ni Luxion kung bakit hindi niya ginamit ng lubusan ang kanyang partner. Ipinaliwanag ni Leon na kung ang kakayahan ng kanyang ship ay mabubunyag, hindi lamang ang kalaban ang kanilang iisipin. Ayaw din niya ng atensyon dahil sinusubukan pa rin niyang alisin ang nakuha niya sa pamamagitan ng hindi pag-abala sa kanyang negosyo. Pagkatapos umalis sa armory, sinubukan ni Leon na pumunta sa kanyang silid, ngunit hindi siya pinadaan ng mga bots. Ipinaliwanag ni Luxion na ang kanyang mga kasamahan na babae ay nakatulog doon habang naghihintay sa kanya, at tiniyak ng binata na titingnan niya sila. Ang pagkakita sa kanila sa kanilang mga plot cover ay labis na nagpasaya sa kanya, ngunit nang maisip niya kung ano ang gagawin sa kanya ng ama ni Angelica kung sakaling malaman niya, mabilis niyang isinara ang pinto. Nang sandaling iyon, lumapit si Chris sa kanya at nangako kay Leon na magiging mas malakas siya kaysa sa kanya balang araw at matatalo niya ito sa isang tunggalian. Pagkatapos niyang lumayo, sinabi ni Leon kay Luxion na ipapakwento niya kay Chris ang pagkatalo sa Black Knight. Pagkalipas ng ilang araw, nakipagtsa sina Angelica kina Leon at Olivia at tinanong kung bakit niya binigyan ng kredito si Chris sa pagpapabagsak sa Black Knight. Sinabi ni Leon na ito ay isang desisyong pampulitika, at pinuri siya ng mga babae sa paggawa ng kanyang bahagi upang matulungan ang mga tagapagmana na mabawi ang kanilang mga posisyon. Ito ay ikinabahala ni Leon, kaya't ipinakita ni Luxion ang kanyang sarili at sinimulan siyang kulitin, na pumukaw sa kuryusidad ng babae. Pagkatapos ay ipinakilala ni Leon si Luxion sa kanila bilang kanyang pamilyar at agad nilang nagustuhan ang orb. Nang sumali si Leon sa panunukso, pinayuhan siya ni Luxion na huwag na lang siyang mag-alala dahil may plano sina Julius at ang kanyang mga kaibigan. Tila, pinag-isa nila ang mga gumaganang bahagi ng kanilang mga robot at gumawa ng isang robot para masubukan nila si Leon sa isa pang laban. Muntik nang mawala ng kontrol si Marie nang marinig niya kung magkano ang nagastos nila sa tambak ng basura, ngunit tiniyak nila sa kanya na ito ang kanilang tiket sa tagumpay. Kinabukasan, nagtipon ang lahat para manood ng tunggalian, at sinabi ni Leon kay Luxion na sadyang matatalo siya kaya iiwan na lang siya ng lahat.
Gayunpaman, nang magsimula ang tunggalian, napansin ni Luxion na sobrang init ang robot ni Greg dahil hindi maayos ang pagkakagawa ng mga cable at malapit nang sumabog. Sinubukan ni Leon na kumbansihin si Greg na lumabas sa robot para iligtas ang kanyang buhay, ngunit hindi nakinig si Greg, at inakala ng lahat na sinusubukan lang niya itong linlanggan. Kaya, para iligtas ang kanyang buhay, napilitan si Leon na sirain ang robot para iligtas ang buhay ni Greg, at muli, natamo ni Leon ang galit ng lahat. Kinabukasan, isang seremonya ng paggawad ng parangal ang ginanap upang parangalan si Leon. At sa kanyang pagkadismaya, ipinagkaloob sa kanya ang titulong Viscount. Tila, ang maharlikang pamilya, ang mga pamilya ng tagapagmana, ang pamilya ni Angelica, ang pamilya ni Clarice, at maging ang pamilya ni Deirdre ay pawang nagrekomenda sa kanya para dito. Habang pumapalakpak at naghihiyawan ang lahat para kay Leon, si Marie ay nakatayong nag-aalab sa galit at sumumpa na hindi niya hahayaang sirain ng isang random na grupo ang kanyang mga plano na maging saint. Nakuha na niya ang banal na pulseres at naniniwala siyang makukuha niya ang natitirang mga banal na relikya bago si Olivia. Pagkatapos ng seremonya, lumabas si Leon na mas nalulumbay kaysa dati, ngunit lumapit si Olivia sa kanya upang pag-usapan ang kanyang pag-amin. Sinabi niya na hindi niya inaasahan na sasagot pa siya, ngunit umaasa siyang sasagot siya sa hinaharap. Pagkatapos ay nagmadali siyang umalis at sinabing hinihintay sila ni Angelica at habang pinapanood ni Leon ang mga babae, napagpasyahan niyang ititigil na niya ang pakikipaglaban sa kanyang koneksyon sa kanila. Hindi nagtagal ay sumama si Luxion sa kanya at itinuro na si Leon ay halos kapareho ni Marie dahil pareho nilang ginagamit ang kanilang kaalaman sa laro para sa kanilang kalamangan. Ikinatwiran ni Leon na hindi iyon ang totoo. Ngunit sinabi sa kanya ni Luxion na ang pagiging dalolo ay hindi ang solusyon.